Dear Tito J, itago mo na lang po ako sa pangalang Jasper Tubong Masbate. Ang kwento ko po ay nangyari noong 2019 bago mag-lockdown. Fourth year college na po ako noon at isa ring working student. Nakatira ako sa isang paupahan malapit sa school at sa trabaho ko. Dito po nagsimula ang kakaiba pero hindi ko makakalimutang karanasan. Nang isang araw pag-uwi ko galing sa baryo namin, nagulat ako nang makita kong may ibang gamit na sa kwarto ko. Agad kong pinuntahan ang may-ari ng paupahan para tanungin, since hindi naman talaga kalakihan ang kwartong inuupahan ko, kasya lang isang kama at ilang kagamitan. Doon nga niya ipinakilala si Junior. Pinakiusapan niya ako kung pwede doon ko muna patuluyin si Junior sa kwarto ko dahil punuan na rin ang ibang room na pinapaupahan niya. Noong una, tumanggi ako sa gusto niyang mangyari dahil hindi naman pala mababawasan ang bayad ko sa kwarto at masyadong maliit para sa pandalawahang katao. Pero sa huli ay wala na rin akong nagawa dahil sila naman ang may-ari ng paupahan. Sa una, labag talaga sa loob ko ang pagtira ni Junior sa kwarto ko dahil na rin siguro parang ako na rin ang magbabayad ng renta niya since hindi naman nabawasan ang bayad ko. Lalo pa akong nainis ng kinagabihan, nadatnan ko siyang nakikipag-inuman kasama ang iba pa naming kasama sa boarding house. Sa isip-isip ko, kabago-bago pa lang. Ganyan na ang gawain niya. Kahit wala ako sa mood ng mga oras na yon, ay napilitan na rin akong makisali sa inuman dahil ayoko rin naman may masabi ang iba ko pang kasama sa boarding house na naging mga kabarkada ko na rin. Doon ko nalaman na kamag-anak ko pala si Junior at nakatira kami sa iisang baryo. Pero dahil siguro sa dami ng kamag-anak ko sa baryo namin at palagi ako sa bayan, kaya hindi ko nakilala si Junior, lalo na at mas matanda ako sa kanya. Habang umiinom, hindi ko napigilan na pagmasdan si Junior. Gwapo naman pala at maganda ang katawan, kaya lang makulit at maingay dahil na rin siguro kanina pa sila nagiinuman. Maya-maya, nagpaalam na rin ako na matutulog dahil may pasok pa ako kinabukasan. Ilang sandali lang, sumunod na rin pala si Junior sa akin para matulog. Halata mong lasing na lasing at halos hindi na makalakad sa sobrang kalasingan. Dahil doon, hindi ko na naman napigilan ang sarili ko na maiinis at habang inaalalayan ko siya, ay napagsabihan ko tuloy siya na kabago-bago pa lang niya. Ganun na agad ang gawain niya. Halata kong natigilan at parang nahiya. Kaya nanghingi siya ng paumanhin at napilitan lang daw siya pagbigyan yung mga kasama namin. At dahil isang kama lang ang meron sa kwarto, sinabihan ko siya na sa lapag na lang siya matulog. Hindi naman siya tumanggi, pero napansin ko na kahit unan o kumot ay wala rin siyang dala, kaya pinahiram ko siya. Nagpasalamat naman siya at nagpaalam na matutulog na. Pero bago matulog, tinanong niya ako kung okay lang daw ba na matulog siya ng nakahubad. Nagkibit balikat lang ako bilang tanda na bahala ka kung ano ang gusto mo, sabay higa ng nakatalikod sa kanya. Pero hindi ko inaasahan. Pagharap ko sa kanya nabigla na lang ako dahil tinanggal pala niya lahat ng suot niya. Hindi ko alam, Tito J, kung ano ang mararamdaman ko sa mga sandaling yon. Gusto kong umiwas ng tingin pero hindi maalis-alis ang tingin ko sa maganda niyang katawan at sa alaga niyang nakabuyangyang. Ito ang unang pagkakataon na makakita ako ng ibang alaga bukod sa akin at hindi ko alam kung bakit biglang uminit ang pakiramdam ko. Unti-unting tumigas ang alaga ko. Dahil doon, pinikit ko na lang ang aking mga mata at pinilit matulog. Pero kahit anong pilit kong matulog, ay hindi talaga ako dalawin ng antok dahil sa libog na nararamdaman ko. At dahil doon hindi ko napigilan ang sarili ko at unti-unti kong nilabas ang galit na galit kong alaga at pinaligaya ang sarili ko habang pinagmamasdan ang hubad na katawan ni Junior hanggang sa ako ay makontento. Pagkatapos noon, ay saka pa lang ako nahimbing ng tulog. Lumipas ang panahon at unti-unti na akong nasanay na kasama sa kwarto si Junior. At doon ko rin siya nakilala ng lubusan. Ulila na pala siya nang mamatay ang kanyang mga magulang sa isang aksidente. 5 years old pa lang siya. May mga kapatid siya pero magkakahiwalay na sila. Siya lang ang nasa Masbate. Kaya naawa rin ako sa kanya na sa murang edad ay maaga siyang namulat sa hirap ng buhay. Dahil doon, habang wala pa siyang trabaho, sinabi ko na lang na ako ang bahala sa pagkain niya at iba pang pangunahing pangangailangan. Dahil doon,
mas lalo siyang naging malapit sa akin. At napapansin ko na palagi na siyang nakadikit sa akin at may mga pagkakataon na sinasadya niyang idikit ang hubad niyang katawan sa katawan ko at may pagkakataon na dadaan siya sa likod ko habang nakaupo ako. Dahil nga masikip ay di maiwasang sumagi ang malaki niyang alaga sa aking likuran. Pero dahil ayoko naman bigyan ng mali siya, hindi ko na lang pinapansin. Pero minsan, hindi ko rin maiwasan makaramdam ng libog sa mga ginagawa niya. Do you want to know what happened next? Comment part 2. And don't forget to like, follow and share for more stories like this.